mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay daan. Isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay ay ang maligaw. Hindi lang sa lugar, kundi sa direksyon ng buhay. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung tama pa ba ang landas mo o kung may patutunguhan pa ba ang pinagdadaanan mo. Naranasan mo na bang magtanong, saan ba ako pupunta? O tama pa ba ang landas na tinatahak ko? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus ang isa sa pinakamatinding pahayag sa buong kasulatan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ebanghelyo, daan, way. Ang mga alagad ay naguguluhan at natatakot. Alam nilang may mangyayaring hindi nila kontrolado. Kaya sinabi ni Jesus, huwag mabalisa ang inyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya rin kayo sa akin. Ibig sabihin, sa gitna ng kalituhan, ang paanyaya ay pagtitiwala. Ang paanyaya ay pananampalataya. At sinabi pa niya na siya ay pupunta upang ihanda ang lugar para sa kanila. Isang pangako ng patutunguhan, isang pangako na may direksyon ang kanilang paglalakbay. Ngunit hindi agad ito naunawaan ni Tomas. Kaya tinanong niya, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? At dito sumagot si Jesus, Ako ang daan. Hindi niya sinabi, ituturo ko sa inyo ang daan. Hindi niya sinabi, ito yung mapa, sundan na lang ninyo. Ang sabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, ang Kristiyanong buhay
ay hindi lang pagsunod sa direksyon. Ito'y pakikipaglakad sa isang tao, at yan si Jesus. Si Jesus ang daan, kaya hindi ka nag-iisa. Siya ang katotohanan, kaya hindi ka maliligaw. Siya ang buhay, kaya may patutunguhan ang iyong paglalakbay. Minsan kasi, gusto natin ng malinaw na plano. Gusto natin ng kasiguruhan sa bawat hakbang natin. Pero ang ibinibigay ni Jesus ay hindi listahan, kundi relasyon. At narito yung pinakamalalim na katotohanan dito. Hindi mo kailangang malaman ang buong direksyon ng buhay. Kailangan mo lang sundan ang tamang daan. Minsan kasi, napapagod tayo dahil gusto nating kontrolin ang lahat. Gusto nating makita ang buong plano ng Diyos bago tayo sumunod. Pero ang paanyaya ni Jesus ay simple. Sumunod ka sa akin. Kaya ang tanong ay hindi, alam ko ba ang mangyayari sa buhay ko? Kundi, sinusundan ko ba si Jesus? Dahil kahit hindi malinaw yung hinaharap, yung kinabukasan, kung kasama mo si Kristo, hindi ka maliligaw. At ito yung kagandahan ng pananampalataya. Hindi nito inalis ang lahat ng tanong, pero nagbibigay ito ng katiyakan na may kasama ka sa bawat hakbang. Mga kapatid, ngayong panahon o nasa panahon pa rin po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon ay ika-5 linggo na sa Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus na sundan siya bilang daan. Huwag nating hintayin na maging malinaw ang lahat bago tayo sumunod. Huwag nating ipagpaliban ang pagtitiwala dahil natatakot tayo, dahil hindi sigurado. Simulan natin ngayon. Sa bawat desisyon natin, itanong natin sa ating sarili, sumusunod ba ako kay Jesus? Mga kapatid, sa bawat araw, lumalakad tayo kasama siya sa panalangin. Sa bawat hamon, magtiwala tayo sa kanyang presensya. Dahil ang buhay na sumusunod kay Kristo ay buhay na may direksyon, kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kaya nga, sama-sama tayong magnilay, magtanong at magpalalim sa anong bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang sumunod kay Jesus bilang ating daan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming daan, katotohanan at buhay. Sa gitna ng aming kalituhan at takot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Gabayan mo ang aming mga hakbang at akayin mo kami sa landas na patungo sa iyo. Naway lagi ka naming sundan at huwag kaming maligaw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.